10 types of a fam na inyong ma-meet online. Let's go! Number 1 is the traveler slash backpacker. So, kani sila na mga afam if hilig sila mag-travel. They love to explore different countries. Nagalaag ni sila bisan asa, and you will easily know because sa ilaha palang profile pic sa dating app or any social media platform, ang ilahang mga pictures dito na ay dagat, na ay mountains or any tourist spots or landmarks. Kasagaran ani nila mga batanon pa, of course energetic, kay wala ang pag yun. Ang nakanindot nila is they're adventurous, they're fun to be with, they are open-minded. However, they may not be looking for anything serious as they are always on the move. Maybe friendship lang or companionship, kauban lang mulag. Number 2 is the expat in the Philippines. Kani sila ng mga afam, dirian na sila nagpuyo sa Philippines for a very long time. Maybe na sila business dire or dirian na sila na-retire. Ang nakanindot ani nila is they are already familiar sa atong culture and they may even speak Tagalog or Bisaya. So dili na gyud kaayo siya liso di adjust because familiar na sila sa Philippines. Dili na gyud ni sila mailad kay basin ganig mas daghan pa ni sila naadtuan kaysa sa ato nga naaratay diri sa Pilipinas nagpuyo. If ikaw ang type na babae na gusto gyud ka makaadtong US, unya makamit ka gin-ani nga tao na fam, make sure imuha gid siyang pangutan-on if diri ana ba gid siya mo settle sa Philippines for good. Kay basin unyag lahi ang imuhang expectations, lahi pod ang iyahang gusto. Daghan gid afam na gusto na gid sila diri mo puyo sa Philippines, ganahan na sila diri because barato ra diri. Dako ang value sa ilang money. Ang kana ilang retirement dito kulang ra na dito sa ilaha if dito sila mo puyo. Number 3 is the party goer. You will know kasi pictures pa lang daan na sila sa club with their friends, drinking. Party every weekend. Karon nga week dito sa Siargao. Next week sa Boracay. Ngano di ay? If ikaw ang klase na babae nga gusto pa maglingaw-lingaw, halagong, kani siya. Maano gyud ka ni, matughan gyud ka ni. Ang nakanindot ani nila is they're fun-loving, energetic, dili boring, lingaw kauban. Pero mo lagi to. Be careful lang, kay they may be looking for casual dating, hookups, or someone to party with. Ikaw, Pat, is the language learner. Kani, they want to date a Pinay to learn the language. They just want to learn Tagalog. Himon kag teacher day or someone to practice with. It's more of like language exchange than dating. I know someone nga nag-start sa lagingon ani, ang isa gusto makabalog ko ang English, ang isa gusto makabalog Tagalog. So murag nag-tutor bitaw sila, murag nag-exchange lagi. So mo to na ano man na develop mahinoon and then sila na karon. 'Di ba? Amazing. Number 5 is the age gap lover. They are older men, ages 50s, 60s, or even older, and ang ilahang gipangita is kana mga batanon nga Pinay. Kani sila usually stable, financially secure na, daghan na savings. But you still have to make sure nga genuine gid ang ilang intention sa imo kay basin unyag himuon na kang nurse, himuon na kang caretaker. Number 6 is the too good to be true guy. Na ako'y na-meet ani before nga i-claim siya nung nga dato daw siya. Dagan siya kwarta, successful siya sa life, dagan siya car, indutihang trabaho. Kana bitong ginapa-impress ka niya, makaingon ka, wow, sana all. Be cautious and careful. Dapat i-make sure gid no na dili na scammer inyong ka-chat. Number 7 is the ghoster. Kanina ang fam, they started off as very interested in you. Lami kay mga messages kanang ipa-fall gyud kag taman-taman. Unya mawala rag kalit kung kanus ka na phone na na-attach na. Unya weeks or months later mo chat rag kalit magparamdam, acting like nothing happened. Kanina mga afam, daghan ni ka chat, dili lang ikaw, they message multiple women. Unya wala man siguro nag-workout mo nang balik sa imo. So if he does this once, he'll probably do it again. Pwede niya ng usbon. Mo, ayaw oy. Number 8 is the fast and furious guy. Kana bitong bago pa lang mo nag-chat-chat. Unya gusto na din niya pakaslan ka, maghisgot na din siya mga kuan. Uy, 1 or 2 days mo nag-chat-chat. Minyuan na ka. Laban. Moingon deg, I love you, I can't live without you. Uy. Pwede man nga seryoso siya. Pero murag paspas agad no. He may doing it for
a wrong reason. Number 9 is the too busy for you guy. Kanang itong sige ingon nga busy ko sa work, mo na wala ko reply daghang pigibuhat. Dili man lang maka-video call sa imo ha, dili man lang makakumusta. Bisa isa lagi pa naka-message no. Need pa na ikaw ang chat pa deserve siya mo reply. Kung mo reply man ganing hashtag dugaya. If he's too busy now, imagine na magdugay mo, 'di ba? Kumustahon ra ka anag madumduman. Number 10 is the serious husband material. Kani nga afam nangita gyud nig seryoso nga relationship. Kanang gusto siya magpakasal, gusto siya magka-family. Kani siya ila-ilahang gid kanig taman, ipalaila ka sa family, friends, daghay questions sa imo ha, mga ipangutan na. Unya interested ni siya na i-visit ka sa Philippines or kung asa galing kang dapita. Kamo, unsa na klase na afam inyong na-meet online? Comment below.